0%. Na-overload ang kapasitor. Patuloy pang tumataas ang boltahe. Bunutin agad ang supply ng kuryente. Nabunot ko na, huli na ang lahat. Kusang nag-ipon ng karga ang bagay na ito. Nawala ng kontrol ang quantum tunneling effect. Mabibiktima tayo ng aksidente sa eksperimento. Hindi sinasadyang na-trigger ang quantum tunneling effect. Pero ang helohikal na kayarian dito. Huwag nang intindihin ang helohiya. Alamin muna natin kung ano talaga ang nangyari. Ano bang pakay ng bagong dating na ito? Sa awa ng mahal na duke, kinupop niya kayong mga hamak. Bawat isa ay kailangang makapagmina ng 10 kristal ng apoy araw-araw. Kapag kulang ang naibigay, nakita ang espiritual na resonance ng dalawang host. Nagsimula na ang sistema ng rebolusyong industrial. Ilagay ang activation passcode. Narinig mo rin yon? Isang mekanikal na tunog. Ano bang sinasabi mong dalawang host? Mag-isip ka agad ng passcode. Paano ko malalaman? Hindi naman ito pagsusulit. Sundan mo ako sa pagbigkas. Ay. Kibayan hibubayan. Umaasa kaming dalawa sa industriya para maghimagsi. Matagumpay na napatunayan ang utos. Tapos na ang pagbind sa sistema. Maling pananalita at panlilinlang sa mga tao. Dapin niyo ang mga iyan para sa akin. Takbo. Tumigil kayo, dapin ang dalawang naghihimagsi. Prinsipyo ng pingga. Braso ng puwersa na minumultiply sa puwersa. Katumbas ng braso ng resistensya na minumultiply sa resistensya. Fulcrum. Kalat sa buong paligid. Ikaw ang magkwenta ng datos. Ako ang bahala sa mabibigat na trabaho. Lumang tuntunin na. Eled. Ang layo mula fulcrum hanggang dulo ng resistensya ay humigit kumulang 15 metro. Ang braso ng puwersa ay humigit kumulang 65 sentimetro. Ayon sa teorya, 4.3 beses ang bentahe ng makina. Theoretical na output, 40 kilo ra 4.3 katumbas equals 172 kilo. Pagkatapos ng friction loss, humigit kumulang 152 kilo. Mga 3.8 beses, sapat na yon. Anong orasyon na naman ang binibigkas mo? Hindi ako bumigkas ng anuman. Pinisil ko lang ang bato. Paano mo ginawa iyon? Sinaunang kasanayan ng aming pamilya. Karintero ang ninuno niya. Kahit paano, may koneksyon pa rin. Lene, maswerte lang kayo. Itutuloy natin bukas. Ligtas na. Sa ngayon. 10 piraso lang ang kailangan niya ngayon. Kapag nakita niyang kaya nating magmina ng 20 bukas, hindi kaya 30 na ang hingin niya. Ibig mong sabihin, kaya kailangan nating itaas ang antas ng sistema. Tingnan mo. Isang sinaunang relikya. Pagkatapos ng trabaho bukas, hahanapin natin ito. Pahalang na single cylinder gawa sa cast iron. Hindi bababa sa 100 taon na ito.
Mga 3 milimetro ang lalim ng kalawang. May natitira pang laman ang katawan ng silindro. May nakitang naayos na kagamitang industrial. Inabandunang panimulang steam engine. Espesyal na misyon, ayusin ang steam engine na ito. Gantimpala 30 puntos. Mga piraso ng blueprint la. Ina-unlock ang teknolohiyang kailangan bago ang panahon ng singaw. Mga kinakailangang materyales. Mga tubong bakal, ilan-ilan. Sealing material, luwad at hibla ng halaman. Kristal ng apoy bilang pinagmumula ng init. Tubig. Ganap ng sira ang seal. Kailangang ulitin ang tubo. Kailangang alisin ang piston at pakinisin. Basura para sa ceiling. Malagkit na putik na may hibla. Kapag natuyo, kakayanin ito ng ilang sandali. Kung ganoon, gawin na natin. Ikaw ang magbaklas ng tangke, ako ang magkakalkula ng mga parameter ng presyon. Na-optimize ko na ang timpla ng siling putik. Nilagyan ko ng dagta ng puno. Tugma ang koepisyent ng paglawak sa init. Sa teorya, kakayanin nito ang 2.5 atmosfera. Walong ikasampu ng 1 atmosfera, ayos na. Sige, ikaw na. Umiikot na, umiikot na, umiikot na. Nakagawa tayo ng makinang pinapagana ng singaw. Lawin ay, tangke lang yan. Tangke itong umiikot. Huwag mo akong yakapin, puro kalawang ako. Sino ang naroon? Tumigil kayo, masamang enerhiya ang usok na yon. Dakpin ang 2 swale na yon. Inilabas ang agarang pandagdag na misyon. Tumakas mula sa minahan. Magtatag ng himpilan sa ibabaw ng lupa. Kaliwa, kanan, sa kapaakyat sa dalisdis. May bentilasyong balon sa timog. Kailan mo isinagawa ang pagsusuri sa lugar? Noong natutulog ka. Yene, mahusay ka na rin. Hindi kayo makakatakas. Sa teritoryo ng mahal na duke, bawat pulgada ay may bantay na salamangkero. Nakalabas na tayo, nakalabas na tayo. Elngan. Pumunta tayo sa mga guho. CJ. Pag-init dahil sa pagkikiskisan, dagdag pa ang oksidasyon. May silbi pala talaga ang mga batayang aralin sa kemika. Hindi rin nasayang ang pag-aaral mo ng mga formula. Natukoy ang sinaunang guho ng industriya, mababang antas. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat upang makakuha ng mga piraso ng plano. Kasalukuyang progreso ng pagsisiyasat, 2%. Quitis na GIR. Estruktura ng diferensyal. Ito man lang ay nasa antas ng kalagitnaan ng rebolusyong industrial. Pero tinatawag ng mga tao sa mundong ito na masamang mahika ang industriya. Kaya binura ang mga kaalamang ito. O mas tamang sabihin, nakalimutan na.
Magpahinga muna tayo. Bukas na natin pag-usapan. Kasalukuyang gamit. Kasalukuyang gamit, piraso ng plano RAS isa pindutin upang tingnan. Pampiga ng sinaw. Presyon sa ikatlong antas. Pampiga. Ano? Nakita ko kanina na may kaugnayan ang piraso ng plano sa pampiga. Pampiga. Kapag mayroon tayong pampiga, maaaring tumaas ng higit sa 30% ang thermal efficiency ng singaw. Kumpleto ba ang impormasyon sa piraso? Hindi, balangkas lang ang makikita. Pero tama ang direksyon. Ngayong nabanggit yan, may tubig sa ilalim. Pero bago marinig ang tunog ng paglagapak sa ilalim, matagal munang umalingaw-ngaw. Maluwang ang espasyo sa ilalim. Gusto mong bumaba? Ayon sa sistema, isa itong sinaunang guho ng industriya. 2% pa lang ang nasisiyasat. Sa tingin ko, nasa ilalim ng balon ang susi. Bukas na kapag maliwanag na. Kung bababa tayo sa gabi at may mangyari, hindi man lang natin makikita ang isa't isa. Na-update na ang mapa ng lugar. Na-update na ang mapa ng lugar. Magpahinga sa gabi. Magpalitan sa pagbabantay. Mababa ang kasalukuyang antas ng panganib sa lugar. Kayang buhatin ng isang lubid ang humigit kumulang 50 kilo. Kapag pinilipit ang dalawang lubid, humigit kumulang 70 kilo ang kabuang bigat na kaya nito. Ako ang bababa. Ikaw ang maghulog ng lubid. May pinto, nakaarko, may ukit na mekanikal na plano. Makakapasok ba tayo? Ibian, bumaba ka at tingnan mo. Patay na si Lengleng. May nakasulat na payak na wikang Chino rito at hindi lang isa. Experimental na modelo 007. Anong pabrika ang gumawa ng bagay na ito? May mga dayuhan na rin ba sa mundong ito noon? O may mga taong nakatawid na rito mula sa ibang panahon? Kahit sino pa ang nag-iwan nito, tingnan muna natin kung magagamit. Hindi sira pero matagal nang nakatenga. Kailangan lang lagyan ng langis ang bearing. Ano yon? Taba ng hayop na hinaluan ng dagta ng puno. Sakto ang lapot. Napakahusay ng pagkakapreserba. Sino ang naglagay nito? Hindi ko alam. Ang bigat nito. Itaas muna natin. Paano natin iangat? Lumangoy ka pabalik. Ibaba mo ang ekstrang lubid mula roon sa itaas. Itatali ko ng maayos ang makina. Hilahin natin mula sa itaas. Haway na eh. May kompresor na tayo. Kapag may kompresor, doble ang epesyensya ng makinang singaw. Kaya nitong paandarin ang mas malalaking kagamitan. Mas marami na tayong magagawa. Kaya na nating maghimagsik. Kaya na nating maghimagsik. Antas ng teknolohiya, panahon ng bato. 45% ng mahahalagang kagamitan.
Pangunahing makinang singaw, multiplier. Experimental na steam pulse compressor, multiplier. Hindi pa naitatayo ang base. Iminumungkahing pumili ng lugar at magtayo ng pagawaan. Susunod na gawain, magtatag ng industrial na base at pagawaan sa lupa. Lawinay, halika at tingnan mo. Ano yon? Gauge sa dashboard. Panukat ng presyon. May industrial na kabihas nandito. Gumamit man lang sila ng pamantayang marka sa gauge. Tingnan mo, hindi kilo ang unit na ito. Hindi rin libra. Isang simbolong hindi ko pa nakikita. Sinaunang guho ng industriya, katamtamang antas. Natukoy ang mga pamantayang kasangkapan. Pag-usad ng pagsasaliksik, 2 hanggang 4%. Ano ang silbi ng gauge kung gauge lang ang meron tayo? Kailangan natin ng makinang makakabit sa gauge. Kung ganoon, kailangan nating pumunta sa mas malalim na bahagi. Dati nang may sinunog dito. Napakataas ng temperatura. Tirang abo mula sa pugon. Dapat may mga guho ng tunawan sa paligid. Natukoy ang mga bakas ng pagproseso sa mataas na temperatura. Iminumungkahing maghanap pa hilaga at silangan, kasunod ng bahaging may mga tirang abo. Pumunta tayo sa hilagang silangan. May nakasulat sa ibabaw. Nakasulat na pagawaan Gire. 3, ibig sabihin mayroon ding Gire. 1 at Gire. 2. Kung ganoon, dati itong malaking sentrong industrial. Kabinay, ano yon? Gawa sa China. Itabi muna natin. Itago natin. Dito natin ilagay sa pagawaan. Malapit sa balon. Madaling kumuha ng tubig. Ilagay ang chimenya sa timog silangang sulok. Nasuri ko na ang direksyon ng hangin sa buong taon. Ang pangunahing hangin ay nagmumula sa hilagang kanluran. Hindi babalik sa atin ang usok. Paano ang pader? Gamitin natin ang durog na bato para sa pundasyon. Maghukay muna ng kalahating metro sa kasiksikin ng husto. Magbukas tayo ng pintuang pangilid para mas madali ang pagdadala ng materyales. Nakumpirma na ang disenyo ng pagawaan. Tinatayang 7 araw ang trabaho. Tinatayang kailangan ng 6 na toneladang durog na bato. 30 piraso ng kahoy. 2 toneladang malagkit na lupa. Ngayon, linisin muna natin ang pundasyon. CJ. Masyadong mataas ang halo ng buhangin. Kailangang hukayin ang pundasyon ng 60 sentimetro ang lalim. Kung hindi nito kakayanin ang bigat. Magtakda ka ng pamantayan. Sistema ng kaligtasan 1.5. Sapat na ba ang mga ito? Hindi sapat. Kailangan pa ng 3 ulit nito. Ako na ang magdadala. Hindi matibay ang pader kung bilog na bato ang gagamitin. Naiintindihan ko na. Medyo tuwid nga. Walang kwenta. 3 taon akong nagtayo ng mga pader sa pagawaan. Nagtatayo ka pa rin ng mga pader sa pagawaan. Ayusin ang lugar. Tayo mismo ang gumawa. Ilipat mo ng 2 sentimetro pakaliwa.
Kumusta naman ngayon? Tama na. Paunang tansya sa bisa ng disenyo ng sistema ng bentilasyon, 78%. Iminumungkahi kong dagdagan ang kakinisan sa loob. Dapat pantayin ang panloob na dingding. Kung hindi, may ipon ng abo at barado ito. Ikaw ang magpahid. Ako. Masyado itong mataas. Nang maglagay ako ng hagdan, ayaw mo namang umakyat. Hindi ito tungkol sa tapang. Usapin ito ng posibilidad ng aksidente. Umakyat ka. Alalayan mo ako. Kumapit kang mabuti. Nasuri ko na ang lahat. Suriin mo nang mabuti. Kung ganoon, bubuksan ko na. Buksan mo. Ayos, gumana. Tapos na ang pundasyong pagawaan. Bagong misyon, gumawa ng kagamitang pantransportasyon. Layunin, gumawa ng sasakyang panlupa na kayang magdala ng 500 kilo. Gantimpala, 50 puntos. Dagdag na 30% sa karanasan sa teknolohiya. Na-unlock ang panahon ng singaw. 500 kilo. Kung ganoon, dapat may 4 na gulong ito. Sa tingin mo, gagana ang ganitong disenyo. Gamitin ang riles na bakal bilang chassis sa kapatungan ng boiler. Magpapakulo ng tubig ang boiler. Itutulak ng singaw ang piston. Ang piston ay nakakabit sa crankshaft. Ang crankshaft ay nakakabit sa mga gulong. Paano naman ang alitan sa pagitan ng gulong at riles? Kung bakal sa bakal lang, baka dumulas. Dagdagan natin ng panimbang. Kapag sapat ang bigat, hindi na ito dudulas. Dadagdagan ng panimbang ang kabuang bigat. Lalaki ang reduce ng pagliko. Kung ganoon, lagyan natin ng mekanismo sa pagpipiloto. Ikaw muna ang magkalkula ng puwersa ng alitan. Aayusin ko ang guhit. Antas ng pagtutulungan ng dalawang pangunahing tagapagpatakbo, 78%. Sino iyon? Ako, tagabayan ako sa timog. Nakita ko ang tsimenya ninyong umuusok. Kayo. Kaya ninyong paandarin ang makina nang hindi gumagamit ng apoy na pambuhos sa bato. Sino ka? Chen ang apelyido ko. Tinatawag ako ng lahat sa bayan na Mang Chen. Dati akong gumuguhit ng mga plano para sa paggawaan ng duke. Sabi nila, isa raw itong masamang mahika. Kaya pinalayas nila ako. Magagawa ba ito? Walang problema sa disenyo ng makinang umuubos ng tubig gamit ang singaw. Medyo lumalang. Naiintindihan niyo ito? Pumasok kayo. Para sa makinang ito, dapat gawa sa bakal na pandayan ang katawan. Kailangang eksakto ang pagkakagawa at mahigpit ang selyo ng singsing ng piston. May itinabi akong ilang piraso ng bakal na pandayan noon. Inilibing ko sa taniman sa likod ng bahay. Hinanap iyon ng mga tauhan ng duke pero hindi nila nakita. Gaano karami? Sapat para gumawa ng 2 katawan. Kulang pa ng 85%. Kung ganoon, hindi kakasya ang makina sa sasakyan. May bakal pa sa minahan ng mga itinapong mineral. Narinig kong may mga lumang lagusan sa malalim na bahagi ng minahan. May mga inabandonang riles ng kariton doon. Minahan, ang minahan ng kristal ng apoy ng duke. Ang pinakailalim na bahagi. Dati, gumawa sila ng daan habang nagmimina ng kristal ng apoy. Pero kumunti ng kumunti ang kristal ng apoy. Kaya iniwan na ang bahaging iyon. Nandoon pa rin ang riles.
Noong tumakas tayo mula roon, tiyak na nakita ko ang isang sangandaan. Papunta yon sa kailaliman. Kailangan nating bumaba. Pero kailangan nating isugal na matuklasan tayo ng mga tauhan ng Duke. Hindi na naglalakas loob bumaba sa malalim na bahagi ang mga tauhan ng Duke. Ang sabi-sabi nila may nagpaparamdam daw sa pinakailalim. Ang totoo, gumuho lang ang minahan. Ilang beses silang muntik nang mamatay. Kung takot silang mamatay, mas mabuti yon. Kaliwa, naalala ko na. Malapit na. Nasa unahan ang abandonadong bahagi ng minahan. Magagamit ito. Mas maayos ang bakal na ito kaysa sa mga kalat sa paggawaan natin. Gaano kahaba ang buong riles? Sa tantya ko, hindi bababa sa 200 metro. Kapag binaklas, sapat na ito. Kailangan nating umatras bago magbukang liwayway. Maliit. Muling kalkulahin ko ang diametro ng gulong. Mali ang dati kong halaga. Masyadong malaki kaya hindi matatag sa pagliko. Gawin nating 60 kilo. Ibaba pa natin ang sentro ng grabidad. Pagkatapos nito, paano ang kapasidad ng karga? Kaya pa rin ang 500 kilo. 3 ehe na ang tapos. 2 pa ang kulang. Sabi ni Itay, pumunta raw ako para tumulong maghakot. Kaya mo bang buhatin? Dalhin ang mga piraso ng gabay na yon sa tabi ng pugon. Progreso ng pagbuo ng makinang singaw, 21%. Ginoong Tawaynay. Kapag namula sa init ang bakal, magiging gulong na ba ito? Kapag natunaw na, ibubuhos sa hulmahan. Kapag lumamig, pakikinisin. At magiging gulong na. Mas madali kaysa panday. Mas madali pero mas nakakapagod sa utak. Kailangan mong kalkulahin kung gaano karaming tunaw na bakal ang sapat para sa isang gulong. Kapag sumobra o kumulang, palpak. Kung ganoon, paano ito kinakalkula? Tuturuan kita. Kalkulahin muna ang volume, saka i-multiply sa densidad ng bakal. Parang naiintindihan ko na. Walang problema sa selyo. Normal ang pressure gauge. Lumayo kayong lahat. Nasa tamang antas na ang presyon ng singaw. Maaari ng paanda rin. Dalawampung metro. Gumagalaw na, gumagalaw na. 8 taon akong gumuhit ng mga plano nito. Ngayon ko lang talaga itong nakitang gumalaw. Ayos naman. Matagumpay ang unang biyahe ng makinang singaw.
Na-unlock na ang bagong proyekto sa pananaliksik. Paraan ng maramihang produksyon ng makinang singaw. Batayan ng tumpak na paghuhulma. Batayang kimika. Mula sa mga minero, naging mga driver na tayo. Anong driver? 50 metro lang ang tinatakbo ng makinang ito. E di ang susunod, 500 metro naman. Sige, panalo ka na. Halos kalahating taon na nating itinatayo ang paggawaang ito. Pero wala pa ring nakikitang pumapasok o lumalabas. Nga, hindi natin alam kung anong kababalaghan ang ginagawa nila sa loob. Ano ang gagawin natin? Lagi silang nakatingin doon. Hayaan nating tumingin sila. Kumalat na sa buong bayan. Sabi nila may Diyos ng bakal daw na lumitaw dito. Kaya raw paanda rin ang bakal ng walang kristal ng apoy. Diyos ng bakal. Iyan ang tawag ng lahat. Itulak niyo palabas ang makina. Hindi ito Diyos. Makina ito. Gumagalaw ito sa pagpapakulo ng tubig. Kaya ko rin gumawa nito. Marunong ka bang magpanday? 30 taon na akong nagpapanday. Kung gayon, kaya mong gumawa ng kalahati nito. Kung gayon, makatutulong ba ang bagay na ito sa paghakot ng ani natin? Ang trigo ngayong taon, 1 oras ang biyahe papunta sa bayan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang bukirin ng pamilya nyo. Kakalkulahin ko ang ruta. Saklaw ng impluensya, 10 kilometro ang radius. Bagong populasyong nakaugnay, humigit kumulang 200 tao. Pahiwatig, maraming ngayon ang nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan. Iminumungkahi ang pagtatatag ng paunang sistema ng paghahati ng gawain. May paparating, nakasakay sa kabayo at may baluti. Mga tauhan ng duke. Batay sa direksyon, galing sila sa kabisera. Ilang tao? 2. Halika, pumasok sa pagawaan. Lumabas ang mga nasa loob. Utos ng mahal na duke, sinumang lihim na nagtatayo ng pagawaan o lumilikha ng mga masasamang kagamitan, ay agad na arestuhin. Ano ang gagawin natin? Teka. Ulitin ko ang babala ko. Lumabas kayo. Huwag kayong dalawang gagalaw. Ikaw ang pangunahing salarin. Ako ang gumagawa ng mga kagamitang bakal. Gusto kang buhayin ng mahal na duke. Sumama ka sa akin. Sasama ako sa iyo, tapos ano? Pagtatanong at pag-uulat. Pinagmulan ng masamang kagamitan. Luminga ka sa likuran. Walang namatay, hindi ba? Wala. Huwag mo silang mapapatay. Ang sukat ay 75, 10 at 15. Magsisimula tayo sa maliit na dami.
Sigurado kang puputok ang bagay na ito. Kung sapat ang proporsyon ng salitre, magiging napakabilis ng pagkasunog. Ilagay sa selyadong lalagyan sa kaisaran ng mahigpit. Pius. Lubid na binabad sa mantika. Sindihan sa kaihagis. Mga 3 hanggang 5 segundo bago sumabog. Paano kung sumabog yan sa kamay mo? Kaya susubukan ko muna. Lumayo ka ng kaunti. Sapat na yon. Liwanag, humigit kumulang 100,000 kandela. Sa susunod, huwag mong ikaw ang maghagis. Sa susunod, ikaw ang maghagis. CJ. Pag-unlad ng pangunahing pananaliksik sa kemika, 15%. Na-unlock ang gamit, kanyon na kumikislap. Bagong paunang direksyon ng pananaliksik, pagpapalalim ng reaksyong nitrasyon. Pag-optimize ng pampasabog. Wala kayong takas. Darating ang mga tauhan ng duke para maghalughog. Gaano katagal kang naglakad mula sa kabisera? 1 araw at 1 gabi. Kapag napansin ng mga naghihintay sa'yo na hindi ka bumalik, magpapadala sila ng iba para maghalughog. Aabutin pa sila ng 1 araw at 1 gabi sa paglalakbay. Mayroon tayong 2 araw para maghanda. Nauuhaw ka na, ano? Sino ba talaga kayo? Sinabi mong ipinanghuli kayo ng duke ng buhay. Ano ang imbestigahan nila kapag dinala kayo roon? Iimbestigahan nila ang pinagmulan ng masamang kagamitan. Naghihinala ang duke na may puwersang kumakalaban sa kanya. Nalihim na sumusuporta sa inyo. Isang puwersang kumakalaban sa kanya. May isang tribo sa nagyelong kapatagan sa Hilaga. Hindi sila gumagamit ng kristal ng apoy. Gumagamit sila ng mga buto ng halimaw at nagyelong lupa sa paggawa ng bahay. Matagal nang naghihinala ang duke na may kakaiba sa kanila. Ang mga bagay na ginagawa ninyo. Akala ng duke ay ipinadala ang mga yon mula sa kanilang panig. Wala kaming kinalaman sa anumang tribo sa nagyelong kapatagan. Ha, walang silbi ang sabihin mo iyan sa akin. Hindi naniniwala ang duke. Kung gayon, may iba pa bang pinoproblema ang duke kamakailan? Malapit nang maubos ang minahan. Ang minahan ng kristal ng apoy. Bumaba ng 40% ang produksyon kumpara noong nakaraang taon. Nagmamadali ang duke. At nagmamadali silang hulihin kayo at ibalik. Nagmamadali rin silang maghanap ng bagong pinagmumulan ng mineral. Paano kung sabihin kong may paraan ako para lutasin ang problema sa minahan? Ano? Umuwi ka at sabihin mo sa kanya. Kahit walang kristal ng apoy, kaya nitong magbigay ng init, magpaandar at magpailaw. Kung handa siyang makipag-usap, makikipag-usap tayo. Kung ayaw niya, pabayaan natin siya mismo ang pumunta at makakita. May narinig na ako tungkol sa tribo sa nagyelong kapatagan sa Hilaga. Totoo ngang hindi sila gumagamit ng kristal ng apoy. Pero hindi rin naman sila mukhang marunong gumawa ng mga makina. Mas malamang na sobrang mapaghinala lang ang duke. Mauubos na ang mineral. Iyan ang susi. Ang kristal ng apoy ang pundasyon ng kapangyarihan ng duke. Kapag naubos ang mineral, hindi man lang niya mapapailaw ang mga sulo sa pader ng kuta. Kung gayon, dalawa ang pagpipilian niya. Una, buong puwersa siyang maghanap ng bagong minahan. Ikalawa, humanap ng ibang paraan para mapanatili ang kanyang paghahari. Anong ibang paraan? Kung ako siya, gagawa ako ng paraan para maagaw ang teknolohiya natin. At gagawa siya ng sarili niyang mga makina. Pagkatapos, gagamitin niya ang mga makina bilang kapalit ng kristal ng apoy. Kapag nagpalit ng paraan, hindi masama. Pero kung talagang magtagumpay siyang maagaw yon, kailangan nating maunahan siya. Bukas, tuturuan natin ang mga tao sa bayan na gumawa ng mga payak na sandata. Anong sandata? Tagapaputok na pinapagana ng presyon. Gamit ang singaw para compress ang hangin. May nangyari. Ano ito? Utos ito mula sa teritoryo ng duke. Kanina pa umaga, puno na nito ang mga pader sa 3 bayan sa timog.
Taglagas ng taong 1,327 sa kalendaryong Aichon. 3 buwan ng putol ang supply ng butil. Hindi lang yan. Hinarangan ng mga tauhan ng duke ang lahat ng daan patungo sa mga sangandaan sa kapatagan sa Hilaga. Hindi nila pinapadaan ang mga karabang nagdadala ng butil. Ilang tao ang nasa mga bayan sa timog. Humigit kumulang 2,000. Umaasa silang lahat sa matatabang bukirin sa Hilaga para mabuhay. Sinakal niya ang supply ng pagkain natin. Todo higpit talaga ang pagkakasakal. Babala, naputol ang pangunahing ruta ng supply ng pagkain. Ang kasalukuyang reserbang butil ay tatagal ng humigit kumulang 5 araw. Iminumungkahing agad na ipatupad ang alternatibong plano. Alternatibong plano. Tayo mismo ang magtatanim. Kahit ngayon tayo magtanim, 3 buwan pa bago anihin. Kung ganoon, iyong 3 buwan na yon. Gamitin natin ang mga bukirin. Pati na ang bakanting lot sa labas ng pagawaan. Lahat ay bungkalin at taniman. Magtanim tayo ng mga pananim na mabilis anihin. May pananim bang hindi kailangang maghintay ng 3 buwan? Tubig sa ilalim ng lupa. Ipaakyat muna natin ang tubig. Kapag may tubig ang lupa, mapaikli ang panahon ng paglaki. Ang tinutukoy mo ba ay ang makinang pambomba ng tubig? Nasa iyo ang mga plano ng makinang pambomba ng tubig. Kaya ba itong gawin? Kaya, kung sapat ang materyales, 3 araw lang. Kung ganoon, 3 araw. Nitrogen, phosphorus at potasa. Kulang tayo sa mapagkukunan ng nitrogen. May potasa sa abo ng halaman, phosphorus sa mineral na asin, pero ang nitrogen. Hindi ba may nitrogen sa dumi? Masyadong mababa ang makukuhang nitrogen mula sa sariwang dumi. Kailangan pa itong itambak at paabalahin, pero ang oras natin. Salitre. Ang puting na muong asin sa dingding ng minahan ay krudong salitre. Itambak ito ng 24 na oras. Sapat na ang 3 araw. Ako ang maghahalo ng tamang sukat. Ikaw ang maghanap ng salitre. Pagliwanag ng langit, umalis ka na. Naipaagos na ang tubig. Naikabit na kagabi ang makinang pambomba ng tubig ni Mang Chen. Sinubukan kaninang umaga. Nakakapaglabas ito ng tubig. Maayos naman ang dami ng nailalabas na tubig. Kaya kong araruhin ang 3 munang lupa sa isang araw. Mahirap. Basta kaya mong magtrabaho, ayos na. Hindi mahalaga kung mahirap o hindi. Isinasagawa ang misyon ng sariling pagsasaka. Naibigay na ang abono sa mga pananim. Tinatayang aabot sa 45 araw ang paghinog. Sapat lamang ang kasalukuyang imbakan ng butil para sa 5 araw. Sinimulan na ang alternatibong plano. Kumusta ang paglaki? 73 sentimetro ang karaniwang taas. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan. Mas mabisa ang kemikal na abono kaysa sa inaakala ko. Gaano pa katagal bago anihin? Sa kasalukuyang bilis ng paglaki. Mga 25 hanggang 30 araw pa. Kung ganoon, aabot tayo. Ginoong Tabinay, mas malambot na ang lupang ito kaysa dati. Dati, kahit anong itanim natin, nalalanta. Pero ngayon, mukhang malusog na malusog ang mga punla. Dagdagan lang ang abono at siguraduhing may sapat na tubig. Kung ganoon, sapat na talaga ang mga gulay na ito para sa buong bayan. Sapat, basta huwag lang pababayaan. Ano ang tinitingin-tingin mo, buong araw ka na riyan? Tignan mo ang mga datos na ito. Sa mga lupang nilagyan ng kemikal na abono, halos doble ang bilis ng paglaki kumpara sa mga lupang walang abono. Gumaganda rin ang istruktura ng lupa. Kaya balak mong gumawa nito ng maramihan. Kung maparami natin ang pagkuha ng salitre, makagagawa ako nito ng maramihan. Sa ganoong paraan, hindi lang ang mga lupang malapit sa pagawaan, kundi ang buong bayan ay makikinabang. Iyan ay problema na natin sa hinaharap. Sa ngayon, unahin muna nating mapalaki ang mga pananim na ito. Ginoong Tabinay, tingnan niyo kung gaano kalaki ang mga ito. Ayos.
Hahaha. 20% ang dagdag ng ani kumpara sa tantya natin. Sapat ito para pakainin ang buong bayan ng 2 buwan. Dati, sa ganitong panahon, kinukuha natin ang huling reserba ng pagkain sa bahay para ipagpalit sa rasyon ng duke. At ang kapalit, halos wala rin. Hindi na natin kailangang makipagpalit mula ngayon. Salamat. Pagod ako. Mas nakakapagod pa kaysa sa pag-aayos mo ng makina. Mas nakakaubos ng lakas ang pag-isip kaysa sa pagkilos. Matulog tayo ng mas maaga ngayong gabi. Ano sa palagay mo ang pinagkakaabalahan ngayon ng duke? Alam niyang hindi tayo namatay sa gutom. Siguradong iniisip na niya ang susunod na hakbang. Ano kaya ang susunod niyang gagawin? Mas mabagsik na pakana. May 5 taong dumating na nakasuot ng baluti. May watawat na tangan ang pinuno. Anong sagisag ang nasa watawat? Sagisag ng kristal ng apoy. Watawat ng duke. Sa utos ng duke, naparito kami upang maghatid ng kautusan. Ang sinumang lihim na gumagawa ng ipinagbabawal na sandata ay may 3 araw upang dalhin ang mga kagamitan nito sa hilagang tarangkahan ng kabiserang lungsod. Ang sinumang hindi dumating sa takdang oras ay magdudulot ng pagwasak sa buong nayong nasasangkot. Walang matitirang kahit isang dahon ng damo. 22 oras na lang ang natitira. Ito ay isang sapilitang banta. Sasaklawin ng paglusob ang lahat ng karaniwang mamamayan ng bayan. Naiintindihan ba ninyo? 3 araw. Tandaan ko yan. Iyan magkakilala pala tayo. Magkita tayo sa hilagang tarangkahan pagkalipas ng 3 araw. Tatlong araw. Sapat na ang 3 araw. 22 oras na lang ang natitira. Operasyon paulit-ulit na pana, ikalawang yugto. Pagbuo ng sandatang panlaban sa mga pana. Pagbuo ng sandatang panugon. Isa itong panghagis. Pinaalis nito ang hangin gamit ang presyon ng singaw. Gamitin ang mataas na presyon ng singaw mula sa hurno at itago ito sa selyadong lalagyan. Bigla itong pakawalan. Itulak palabas ang bala. Kailangang umabot sa hindi bababa sa 5 unit ng presyon ng kahoy ang presyon sa tangke ng hangin. Kakayanin ba ito ng kasalukuyan nating teknolohiya sa pagsasara? Hindi kakayanin. Kaya kailangan nating pagbutihin ang pagsasara. Ikaw ang magkalkula ng pinakamataas na limitasyon ng presyon. Ako ang bahala sa pagpapalit ng mga dugtungan. Gaano karami pang bakal ang natitira? Sapat para gumawa ng 2 tagaputok. Sige, ako ang gagawa ng mga suporta. Sir Rabenay, pahingi ng tubig. Salamat. Salamat. Sir Rabenay, talagang pupunta ba ang duke para sunugin ang bayan? Kaya kailangan nating tiyaking hindi siya makakarating. Isinasagawa ang pagbuo ng tagaputok na pinapagana ng presyon. Kasalukuyang progreso, 12%. Tinatayang matatapos sa loob ng 30 oras. Nagsimula na ang countdown, 67 oras. Subukan natin. Galing sa matanda sa bayan. Pampagising. Sapat na ang lakas. 3 araw ang sabi mo. Pagkalipas ng 3 araw, pupunta talaga tayo sa hilagang lungsod. Pupunta tayo. Pero hindi para sumuko. Ganoon din ang iniisip ko. Natatakot ka ba? Noong gumuguhit pa ako ng mga plano, natatakot ako. Natatakot akong matuklasan ito ng mga tauhan ng duke. Pero kalaunan, pinalayas nila ako. Sa halip, nawala ang takot ko. Kapag madalas ka nang lumakad sa bingit ng kamatayan, hindi ka na matatakot humakbang pa.
Nakikiusap kami, kupupin niyo kami. Ikaw, ikaw ay nagtrabaho sa paggawaan ng duke. Noon, ako. Ako ang punong tagaguhit sa palasyo ng duke. Pumasok kayo. Tumakas ka mula sa mahalikang lungsod. Ano ang dala mo? Ang disenyo ng panangga ng duke. 7 taon ko itong iginuhit. Naitala rito ang bawat suson. Ito ang graph ng bilis ng enerhiya ng mahiwagang panangga. Ang panangga ng duke ay nakasalalay sa pangunahing kakayahan ng kristal ng apoy. Nasa tuktok ng Thor ang pinakamalaking kristal. Kapag nabasag ang kristal, tuluyang babagsak ang panangga. 7 taon mo itong iginuhit. Bakit ka ngayon lang tumakas? Lilinisin niya ang lahat ng nakaalam sa disenyo ng panangga. Ako ang ikalawa sa listahan ng lilinisin. Apat na 47 Hz. Kung makakahanap tayo ng isang frequency ng pagyanig, at gagawa ng bala na tutugma sa resonance nito, makagagawa tayo ng lokal na overload ng enerhiya sa punto ng pagtama. At malulusutan natin ang panangga. May paraan talaga kayo. Meron. Kailangan nating butasin ang panangga ng enerhiya na 47 Hz. Kailangang umabot ang bilis ng bala sa hindi bababa sa 700 metro bawat segundo. Hindi iyon kayang abutin ng karaniwang tagaputok na pinapagana ng presyon ng singaw. Kung gayon, ano ang makaabot dito? Pagpapaandar gamit ang elektromagnetikong induksyon. Gumagamit ito ng kuryente upang lumikha ng magnetic field. Itutulak ng magnetic field ang metal na bala. Maaaring lumampas ang bilis nito sa bilis ng tunog. Hindi ninyo kailangang maintindihan muna ito. Alamin lang niyo na mas malakas ito kaysa singaw. Paano ito ginagawa? Kailangan natin ng kawad na tanso. Maraming kawad na tanso ang paikutin para maging likaw. Kapag dinaanan ng kuryente, lilikha ito ng magnetic field. Prinsipyo ng kanon na elektromagnetiko, piraso ng plano. Progreso ng pag-unlock, 1/3. Mga kailangang materyales, hindi bababa sa 50,000 piraso ng kawad na tanso, tig 20,000. Material na insulasyon, goma o seramika. Kasalukuyang inventaryo ng tanso, wala. Wala tayong tanso. Meron. Saan? Ang mga palayok sa bayan. Mga palanggana. Mga kagamitang tanso at singsing ng pinto. Bumangon ka na, may nangyari. Alam ko na, paparating na ako. Kailangan ko ng tanso. Palayok na tanso, palanggana, singsing ng pinto at mga kagamitang tanso. Lahat ng may tanso, kailangan natin. Ito ang susi ng kabinet na minana pa ng pamilya namin. Tanso ito, kunin mo na. Huwag mong iwawala. Isauli mo pagkatapos gamitin. Sapat na ang 16 na kilo at 22 gramo. Kulang pa ng kaunti. Apat na 48 kilo at 49 gramo. Gaano pa karami ang kulang? Kailangan ng hindi bababa sa 50 kilo para magawa ang unang hanay ng mga coil. 1 kilo na lang ang kulang. Tabi muna.
Ito ang dala ko noong ikinasal ako. 50 taon ko itong itinago. Matanda na kayo. Inyo po ba ito? Wala na ang Diyos, pero narito pa rin ang tanso. Tara na. Imbak na tanso, 50.2 kilo. Kumpleto na ang kailangan. Imbak na tanso, 50.2 kilo. Kumpleto na ang kailangan. Imbak na tanso, 50.2 kilo. Kumpleto na ang kailangan. Sapat na. Simulan ang pag-ikot ng mga coil. Agwat, 1.5 mm. Hindi dapat lumampas sa 0.1 mm ang diferensya. Alam ko. Huwag mong hatakin ng sobra. Mapuputol ang kawad na tanso. Kapag naputol iyan, huwag ka nang umasang mahahawakan mo ulit ang mga guhit ko habang buhay. Ikonekta ng sunod-sunod ang mga resistor. Tinatayang resistensya ng buong assembly. Maraming init ang nalilikha, kaya kailangan ng cooling system. Subukan muna natin ng isang beses. Subukan. Wala tayong firing stand. Gumawa tayo ng harang gamit ang mga bato. Magpaputok muna tayo ng isang bala. Tingnan natin kung gaano ito kalayo lilipad. CJ. Nakahanda na ang test firing ng kanon na elektromagnetiko. Tinatayang panimulang bilis, 450 metro bawat segundo. Paganahin ang 321. Tama, may butas sa dalisdis ng bundok. Haway na eh. Mabubutas ba nito? Gaano kabilis ang bilis nito? Batay sa lalim ng bala at resistensya ng lupa. Humigit kumulang 420 metro bawat segundo. Kulang pa ng 300 metro. Kailangan nating palakasin ang puwersa ng magnetic field. Kung ganoon, dagdagan pa natin ng mga coil. Matagumpay ang test firing ng kanon na elektromagnetiko. Kasalukuyang panimulang bilis, 420 metro bawat segundo. Target na panimulang bilis, 700 metro bawat segundo. Rekomendasyon, dagdagan sa 6 na hanay ang mga coil at ayusin ang circuit. May problema sa hanay ng mga coil na ito. Punit ang insulation. Magkaka-short circuit kapag pinadaluyan ng kuryente. I-rewind natin. I-rewind ulit. Kailangan natin ng kawad na tanso. Gamitin natin ang isang iyon. Masyadong makapal ang mga ito. Para gawing manipis na kawad, kailangan natin ng wire drawing machine. Wala tayong wire drawing machine. Manu-manu na lang natin itong hatakin. Ano? Painitin hanggang mamula, pukpukin, saka hatakin. Magkakaroon ng metal fatigue habang hinihila ito. Bababa ang electrical conductivity. Gaano kalaki ang ibababa? Mga 7 hanggang 10%. Ayos na basta sapat. Wala na tayong oras. Ako ang aalalay sa'yo habang pumupukpok ka. Tiyakin mong tama ang tama. Temperatura ng tunaw na bakal, humigit kumulang 1,300 grado. Pantay ang bilis ng pagbuhos. Walang bula ng hangin. Ginoong gabi uminom po muna kayo ng tubig. Anong oras na? Hapon na. 20 oras pa ang natitira.
10.02 metro. Lihis na 0.02 milimetro. Ito ang unang bala ng kanyon natin. Timbangin mo. Gaano kabigat? Timbangin mo. Timbangin mo. Gaano kabigat? Labindalawang oras na lang bago ang huling abiso. Ako na ang magkakabit. Ayos ng pagkakabit ng mga kawad. Positibo sa positibo. Negatibo sa negatibo. Alam ko. Kumpleto na ang pagsusuri sa kanon na elektromagnetiko. Pasado ang insulasyon ng likaw. Pasado ang pagkakakonekta ng sirkito. Tinatayang bilis sa paglabas. Mabisang layo ng pagpapaputok, 2.1 kilometro. Sa ganitong oras bukas. Alinman sa panalo tayo. O ubos tayong lahat. Away na eh. Kung manalo tayo bukas. Ano ang balak mong gawin? Magbukas ng paaralan. Ano? Turuan ng mga tao rito na bumasa, magbilang, at gumuhit ng mga plano. Para makagawa sila ng sarili nilang gamit ng hindi umaasa sa atin. Makagawa rin sila ng mga bagay sa sarili nilang paraan. Kung ganoon, sasama rin ako. Isang lagok muna bago umalis. Ipinaubaya ko sa iyo ang bayan. Bago kami makabalik. Huwag mong papasukin ang kahit sino. Huwag kang mag-alala. Sir Ravernae, sasama rin ako. Manatili ka rito at tulungan si Lolo Zhang. Makakatulong ako. Ang pagtulong mo ay ang pagprotekta sa bayan. Naiintindihan mo. Panghuling misyon. Puntirya, ang batong ubod ng kristal ng duke ng naglalagablab. May mga bantay sa pader ng lungsod. Tinatayang 30 katao. Walang tao sa tuktok ng Tor. Walang depensa sa paligid ng kristal ng apoy. Pare, akala nila sapat na ang kalasag. Ang mahinang bahagi ng kalasag ay diretsyo sa ibabaw ng Tor. Iyon ang dulo ng supply ng enerhiya. Sapat ba ang layo ng pagpapaputok? Tinatayang layo, 1,800 metro. Nasa loob ng mabisang layo ng pagpapaputok. Pero pakanluran ang hangin. Kailangang itama ang trajektorya ng 0.3 degree. Ikaw ang magkalkula, ako ang magkakabit ng kanyon. Ang gulo ng pagtaas, 47.3 degree. Itama ang hangin ng 0.3 degree pakaliwa. Kargang enerhiya, 100%. Handa na. Ayos na.
Nawasak, totoong wasak na. Hindi pa wasak ang pangalawang bala. Nandoon pa ang kristal. Ikarga. Maghanda para sa ikalawang pag-charge. Nabutas ang panangga. Nalantad ang batong ubod ng kristal. Layo, 1,820 metro. Iminumungkahi kong direktang tamaan ng pangalawang bala ang mismong kristal. Sino ang gumawa nito? Maalamat na kasangkapan. Susunugin ko kayong lahat. Nalaman niya. Aatake siya. 10 segundo na lang. Tibayan ninyo. Sige na. Putok. Nasaktan ka ba? Hindi ako patay. Tapos na. Gumuho ang pamumuno ng duke ng naglalagablab. Bumagsak ang mahiwagang sistemang feudal. Na-unlock na ang antas ng teknolohiya, panahon ng singaw. Saklaw ng impluensya, buong kontinente. Hindi na muling magliliyab ang toreng iyon, ano? Hindi na. Mukhang hindi nila alam kung ano ang gagawin. Malalaman din nila sa paglipas ng panahon. Nagsisimula ang bagong yugto. Muling pagtatayo at edukasyon. Na-update na ang misyon. Itatag ang kontinental na universidad ng industriya. Kasalukuyang mga estudyante wala. Dalawang bayani. Patay na ang duke. Wala nang pinuno ang bayan kaya susunod tayo sa dating batas. Kung sino ang makapagwawakas sa dating pinuno, siya ang magiging bagong pinuno. Inaanyayahan namin kayong dalawa na umakyat sa trono. Hindi. Sino ang nagsabing na parito ako para maging duke? Ang ibig sabihin ng dalawang iyon ay magbukas ng paaralan, magtayo ng pabrika, at ayusin ang mga kanal at daan. Sino ang nangangasiwa sa pagkolekta ng buwis noon? At sino ang mamamahala sa pamamahagi ng sahod ngayon? Sino ang nangangasiwa sa mga taga-subaybay noon? At sino ang susuri sa mga plano ngayon? Sino ang namamahala sa pagsunog ng mga tao noon? Sumunod kayo sa kanya at matutong bumasa, sumulat, at magkwenta. Hindi naman ako nagtapos ng paaralan para maging guro. Hindi ba marunong kang magkwenta? Hindi mo alam ang pagdaragdag, pagbabawas, pagpaparami, at paghahati. Marunong. Bago tayo magsimula, may sasabihin muna ako. Dati, plaza ito ng duke. Mula ngayon, dito kayo mag-aaral. Hindi ako magtuturo ng salamangka o kung paano magsunog ng tao. Universidad ng Industriya. Ituturo ko sa inyo ang pagbasa, pagkukwenta, at pagguhit ng mga plano. Ituturo ko kung paano dadaloy mag-isa ang tubig papunta sa mga bukid. Kung paano paandarin ang bakal ng kusa. Ginoo, ako ang unang magpapalista. CJ.
Ito ay zero. Ibig sabihin nito ay walang anuman pero tandaan nyo. Kapag wala kang anuman, maaari ka pa ring lumikha ng kung anuman. Huwag kayong tumawa. Iyan ang pinakamahalaga. Hindi ka papasok sa klase. Pumasok ako, sandali lang. Ano ang balak mong gawin sa susunod? Bumagsak na ang duke, pati ang buong kaharian. Magulo ang buong kaharian. Ang istasyon sa kalawakan na iyon ay nasa langit at nagpapadala pa rin ng signal. Hindi pa natin nauunawaan ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Istasyon sa kalawakan. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Bakit mo ako tinawag dito sa kalaliman ng gabi? Halika, tingnan mo. Ano ba yan? Ang buwan. Batay sa tantya gamit ang anggulo ng nakikita, hindi bababa sa 300 kilometro ang diametro nito. Nasa mababang orbit ito sa palibot ng daigdig. Tinatayang 400 hanggang 500 kilometro ang taas ng mababang orbit. Halos kapareho ng daigdig ang mga pisikal na pare-pareho ng mundong ito. Labinaye, may nakasulat na payak na titik ng Chino sa makinang pang-ipit na yon. Idagdag mo pa ito. Hinala ko, hindi tayo napadpad sa ibang mundo. Baka nasabog tayo patungo sa hinaharap ng daigdig. O baka mas tamang sabihin. Sa hinaharap matapos muling magsimula ang daigdig. Paano nawala ang dating sibilisasyon? Hindi ko alam. Pero ang pagbuo ng kristal ng apoy ay nangangailangan ng napakataas na temperatura at presyon. Hindi ito mukhang likas na naipong deposito. Mas mukha itong mga latak ng pagsabog nuklear. May isang konektor doon. Isang pamantayang konektor. Malamang, bahagi ito ng isang daungan para sa pagkakabit. Gusto mong umakyat doon? Gusto ko. Paano tayo akyat? Ewan, hindi ko pa napag-isipan. Gumawa tayo ng sasakyang panghimpapawid. Gumawa tayo ng sasakyang makalilipad hanggang doon. Hindi mo ba sasabihing baliw ako? Baliw ka naman talaga. Ako rin. Natukoy ang bagong target, istasyon sa kalawakan. Nakumpirma ang bagong target, istasyon sa kalawakan. Codename Buwan. Inirerekomendang susunod na target, panahon ng elektrisidad. Tinatayang tagal ng pagbuo. May nakitang panlabas na pinagmumula ng signal, istasyon sa kalawakan. Sinusuri ang laman ng signal. Kumpleto na ang pagsusuri. Nilalaman. Umuulit ang code. Naghihintay. Ito ba ang mga koordinado? Anong koordinado? Hindi ko alam. Pero buhay pa ang istasyon sa kalawakan na yon. Nagpapadala ito ng signal sa lupa. Nagbabago ang odd, hindi ang even. Magkasama nating itataguyod ang rebolusyong industrial. Binuksan na ang ikalawang bolyum, panahon ng elektrisidad. Lumilikha ng presyon ang singaw sa loob ng saradong lalagyan. Habang lumalaki ang presyon, mas marami tayong magagawa. Pero dapat matibay din ang lalagyan. Sir, gaano kalaking presyon ang kakayanin ng lutuan na ginawa natin? Sa antas ng kakayahan natin ngayon, humigit kumulang 5 atmosfera. Pero ang susunod na target ay doble niyan. Tingnan mo ito. Kamukha ba nito ang bagay na ipinaliwanag ni Avian tungkol sa kuryente? Ito ang diagram ng sirkito. Sirkito. Dito dumadaloy ang positibong polo. Dito naman ang negatibong polo. Ang simbolo sa gitna ay bombilya. Noon pa man, marunong nang gumamit ng kuryente ang sinaunang sibilisasyon. Kaya dapat natin itong gamitin at bilisan natin. Paunang gawain para sa panahon ng elektrisidad, suriin ang sinaunang diagram ng sirkito. Tinatayang gugugol ng 30 araw. Bagong target, sindihan ang unang bombilya.
Matatag na ang boltahe. Maaari nang buksan ang ilaw. Umiilaw na. Saan ka pupunta? Magtrabaho. Na-upgrade na ang aparato. Pumasok. 02302101 siyam. Latitude 21. Sa posisyong ito. Ano ang naroon? Ayon sa lumang mapa na ibinigay ni Mang Li. Disyerto ang naroon. Wala pang sinumang nakapunta roon. Disyerto. Pero batay sa mga koordinado. Nagpapadala ang istasyon sa kalawakan ng signal sa puntong iyon. Maaaring may tagatanggap doon. O kaya naman ay may bagay roong karapat dapat padalhan ng signal. Gaano iyon kalayo? Mga 600 kilometro mula rito. 600 kilometro. Gagawa tayo ng sasakyang kayang bumiyahe ng 600 kilometro. Aalis ka na naman. Manatili ka rito at magturo. Isasama ko si Mang Chen. Bakit ako ang may iwan? Kailangan mong pangasiwaan ang paaralan. At paano kung hindi na kami makabalik? Kailan tayo alis, hintayin nating matapos ang sasakyan. Ilalagay natin sa loob ang bombilyang iyon at mga ekstrang bombilya. Hindi madaling tahakin ang 600 kilometro. Alam ko. Kung makarating tayo roon at walang makita. Bumalik tayo. Pagbalik natin, saka tayo mag-isip ng paraan. Dalhin niyo ito. Aalis na kami. Anong lugar ito? Iniwan ito sa atin ng mga tao noong unang panahon. Natukoy ang terminal ng komunikasyon ng isang mataas na sibilisasyon. Kumonekta ba? Kumokonekta.